Hi guys! A day with my life. So, usa ka OFW nga taga Davao na abot sa Bicol. So, for today's video guys is magmukbang na naman tayo ng kanin na may pritong tilapia. Ayan. Tapos, meron tayo ditong sili. And lagyan natin ng suka. Lagyan natin ng suka. At saka ng tuyo ng soya sauce. Ayan. Ay, napadami. Tapos, habang kumakain tayo guys, gusto nyo ba ng kwento? Sure, kwento. Ayan. So, kakain tayo. Gusto niyo ba ng kwento kung bakit ako nakarating dito sa Bicol? Char! Ganon. So, kain muna tayo. Subo. Try natin. Sarap. Sarap. So, yun na nga guys. Kung bakit ako nakarating ng Bicol. Magsimula tayo sa simula. Magsimula tayo sa simula. So, isa akong OFW guys sa Singapore. So, ngayon, medyo na-heartbroken ang lola niyo. Heartbroken. Tapos, hindi na kayanan yung stress. Nakipag-away na sa amo. Saglit lang kulang ako ng lagay ng buto-buto. So, yun na nga guys. Hindi na kayanan yung stress. Tapos, stress sa sariling problema. Stress sa trabaho. Nagkapatong-patong na. So, ngayon, kain muna ako. Nagpasya kami ng kasama ko na lumaya sa amo namin kasi dalawa kami. Tapos yung mga amo namin, hindi namin alam kung sino yung totoong amo namin kasi lahat sila amo. Ano sila? Kasali ang mga bata, 11 sila katao. Kasali ang mga bata. Tapos, hindi pa natapos mag-utos yung isa naman may utos na naman. So ngayon, nagpasya kami nung nagkasagutan kami ng amo, nung kasama ko, nagpasya kami na lalayas kami. So bumili kami ng ticket, pagpasya na kaming lumayas. Ang talaga namin is magpamakaw kami. Magpamakaw. May kontak kami doon pero hindi siya agency siya pero wala kaming as in totoong conversation talaga na basta sabi lang nila walang problema. Papasok ka na Macau. Wala naman talagang problema kaso lang yung ticket namin is hindi siya direct Macau. Ano siya? Nag-stop over muna kami sa Thailand. Tapos, nung nag-Thailand kami, yun palang yung ticket namin is kailangan pa namin mag-check-in ulit pagdating sa Thailand. Sa kasamaang palad, para mabilisan tayo, sa kasamaang palad, nung mag-check-in sana kami, galing Singapore wala kaming problema eh. Kaso, nung dumating kami sa Thailand, nung mag-check-in na kami, pinanapan kami ng return ticket, tsaka hinanapan ng return ticket, tsaka show money. Ewan ko kung bakit show money lang naman. Pero, ayaw nila tumanggap ng bank account money. Ay yung nasa bank account ba? Ayaw nila tumanggap. Gusto nila ng cash mismo. Kaya yun, hindi kami nakalipad. Buti na lang at may pinsan ako sa Thailand. Doon kami nakatira muna pansamantala. Nakasambal din kami doon ng 2 linggo yata. 2 linggo mahigit. Kasi 2 linggo talaga kasi Lunes din kami umalis doon. So 2 linggo. Doon kami sa pinsan namin, sa pinsan ko. Kasama ko rin sa bahay sa Singapore. Tapos, habang nasa Thailand kami, nag-a-apply kami ng katulong doon. Kaso, okay. Ang mga kinukuha nila doon is yung may mga permit na sila. Kumukuha naman sila na walang work permit, pero every 2 months, kailangan mong mag-exit ulit. Kailangan mong mag-exit. Tapos, balik ka na naman. Ganon. Sabi ko parang ang hirap naman kung ganon, di ba? Kaya, sinubukan namin mag-apply sa Dubai. Nung naka-apply kami sa Dubai, may visit na kami. Chinek naman namin yung agency sa Dubai kung anong kalakaran nila. Binila na nila kami ng ticket. Pero nung chinek namin yung agency nila sa apps nila, ang daming nakatambay na mga Pilipina doon na naghintay ng amo. Tapos sabi ko sa kasama ko na ang dami pang nakatinggang mga katulong doon sa Dubai, sa agency ng Dubai. Tapos dadagdag pa tayo. Ilang buwan kaya tayo magtambay din doon bago tayo magkaamo, sabi kong ganon. Pero bago namin yun nalaman na ganyan, na maraming nakatingga, magka-chat na kami ni Miss Trixie noon na yun nga, wala na silang caretaker dito sa bahay nila. Wala na si Willax. Tapos, sabi ko kay Miss Trixie,
Sana ako na lang no, sana nalaman ko ng mas maaga na wala na pala kayong caretaker para ako na lang. Sabi kong ganon. Tapos, sabi naman ni Miss Lexie, puntahan mo muna yung Dubai. Baka nandun ang swerte mo, sabi niya ganon. Sabi ko, okay. Tapos, yun nga, sinecheck namin yung agency sa Dubai. Yun nga, ang daming nakatambak na katulong na wala pa amo. So ngayon, sabi ko sa kasama ko, uwi na lang tayo. Sabi ko ganon. Uwi na lang tayo, ang daming nakatambak na katulong na wala pang amo. Sabi ko ganon. Kaya, sabi natin, pwede man. Sabi na, pwede ako tayo naman uwi. So yun, chinat ulit si Miss Trixie. Saka si Pong Skiwe kung meron na ba sila nakuha na caretaker. Sabi wala pa. Sabi ko, uwi na lang ako na lang. Sabi ko gano'n. At nag-ano naman si Miss Trixie. Naging masaya pa. Salamat sa inyo Miss Trixie and Pong Skiwe. Ayan. At agad-agad naman, binilan ako ng ticket ni Miss Trixie pa uwi ng Pinas. Diretso dito sa Bicol. Kaya, yun, nakarating ako dito. Yung flight ko galing Thailand is September 11. September 11, nakarating ako dito sa Bicol ng September 12 ng umaga. Diba? September 12 ako ng umaga nakarating dito. So, nandito ang swerte ko guys. So, yun na siya guys. Kaya nandito ako sa Bicol ngayon. Nagtatrabaho kina Miss Trixie. Nagbabantay ng bahay. Naglilinis. Ayan. Yun yung duty ko dito. Kaya, probinsya girl na naman ako. Ngayon. Mas a caretaker. So, yun lang siya guys. Yun lang yung kwento kung bakit ako napunta dito sa Bicol. At hindi naman ako nalulungkot dito guys. Excuse me. Kasi, ang lugar dito parang sa amin lang. Para lang ako nasa amin talaga. Relax na relax. Hindi naman siya nakakatakot. As in, relax na relax lang siya. Pero ng hangin. Kita yung sa upload ko, naglilinis ako sa paligid. Hindi naman pwedeng caretaker ka, wala kang amo, tapos wala kang gagawin kasi walang amo. Hindi naman ibig sabihin na caretaker ka, magbabantay ka lang ng bahay, yun lang gagawin mo. Siyempre, maglinis-linis ka rin kung anong makita o flower sa labas, diba? Kaya yun. Maglinis din pag may time. Tapos, sanay naman tayo sa ganyan sa bukid, diba? Diyan tayo lumaki. Kaya no problem. Grabe, ang laki ng hangin guys. So yun lang guys. Thank you for watching. I hope you enjoy listening. Enjoy listening and watching my kwento. Busa yung kanin ko. Nagkamay ako kasi mas masarap kumain magkamay, diba? Bus na kanin ko. Wala na akong bigat. So yun lang siya guys. Thank you for watching. Bye!